Taasan mo ang dosage sa sabaw niya ngayong gabi, Mama. Sawang-sawa na akong magpanggap na mahal ko ang baog na yan. Siguraduhin mong tuluyan na siyang mawawala sa sarili bago ang anniversary party. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa impyerno, kundi mula sa maliit na baby monitor na nakapatong sa ibabaw ng refrigerator. Iyon ang boses ni Caesar, ang asawang pinag-alayan ni Lyria ng 10 taon ng kanyang buhay, ang lalaking dahilan kung bakit sunog at puno ng paltos ang kanyang mga kamay ngayon. Nakatayo si Lyria sa harap ng kumukulong kaldero, hawak ang sandok na tila naging gawa sa yelo sa sobrang lamig ng kanyang naramdaman. Ang sopas na niluluto niya, ang espesyal na nilaga na paborito ni Caesar ay biglang nagmukhang lason sa kanyang paningin. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang pait ng gamot na ipinapainom sa kanya ni Doña Verena ay para sa kanyang ikabubuti, para sa inaasam nilang supling. Ngunit ang katotohanan ay kasing pait ng apdo na ngayon ay umaakyat sa kanyang lalamunan. Hindi huminto ang mundo, ngunit ang tibok ng puso ni Lyria ay tila naging isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, tila may sariling isip ang kanyang mga mata. Bumaling siya sa maliit na screen ng monitor. Inilagay niya iyon sa library kaninang umaga dahil akala niya ay may daga. Ngunit ang nakita niya ay mas masahol pa sa anumang peste. Sa screen na may mababang resolusyon, nakita niya ang malinaw na hugis ni Caesar. Hindi siya nag-iisa. Nakaupo sa kanyang kandungan ang isang babaeng pamilyar kay Lyria. Si Roselle, ang pinsang buo na pinag-aral ni Lyria, binigyan ng matitirhan at itinuring na parang tunay na kapatid. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Roselle sa maliit na speaker. Isang tunog na dati ay musika sa pandinig ni Lyria, ngunit ngayon ay tila kuko na kumakaskas sa pisara. Hinaplos ni Roselle ang leeg ni Caesar at nagtanong sa boses na puno ng kalandian kung kailan ba talaga mawawala ang sagabal sa kanilang buhay. Saglit na pumikit si Lyria, pilit na inaalis ang imahe, ngunit nakaukit na iyon sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagtitipid para makabili ng mamahaling relo ni Cesar, ang bawat pagluhod sa simbahan hanggang sa magkapalyo ang kanyang tuhod, lahat ng yon ay tinatawanan lang pala nila sa likod ng nakasarang pinto. Isang matinding pagduwal ang kumawala sa kanyang sistema. Mabilis na tumakbo si Lyria sa lababo. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa tindi ng pandidiri. Walang lumabas na pagkain, kundi ang asim ng pagtataksil at ang pait ng katangahan. Hinigpitan niya ang hawak sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang tubig mula sa gripo ay patuloy na umaagos. Tinatangay ang kanyang mga luha, ngunit hindi ang kanyang puot. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dating makinis at humahawak ng libro at panulat, ngayon ay magaspang na sa kakasilbi sa pamilyang walang ginawa, kundi ubusin siya. Sa gilid ng kanyang paningin, kumislap ang talim ng santoku knife na nakapatong sa chopping board. Ito ang kutsilyong iniregalo pa ng kanyang yumaong ama, matalas at matibay. Kusa ang naging galaw ng kanyang katawan. Hinablot niya ang kutsilyo. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila nagbibigay ng kapangyarihan. Isang saksak lang. Isang saksak para kay Caesar. Isang saksak para kay Roselle. Tatapusin niya ang lahat ng sakit ngayon din. Aakyat siya sa library at gagawin niyang pula ang sahig na ilang beses niyang niluhuran para linisin. Akmang hahakbang na siya palabas ng kusina nang mahagip ng kanyang paningin ang refleksyon sa madilim na salamin ng oven. Nakita niya ang isang babaeng gusgusin, may magulong buhok, at mga matang puno ng kabaliwan. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang boses ng kanyang ama, malumanay, marangal, at puno ng dignidad. Kung papatay siya ngayon, siya ang matatalo. Magiging halimaw siya tulad nila, at mabubulok siya sa kulungan habang sila ay mananatiling biktima sa mata ng mundo. Hindi ito ang hustisyang nararapat para sa anak ng kanyang ama.
Binitawan niya ang mahigpit na pagkakahawak sa kutsilyo, ngunit hindi niya ito binitawan ng tuluyan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinakakalma ang nanginginig na kalamnan. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka sa ibabaw ng counter at inilabas ang isang pudpod na lipstick, isang pulang kulay na matagal na niyang hindi ginagamit dahil sabi ni Caesar ay masyado itong masagwa tingnan. Sa harap ng madilim na salamin ng bintana, iginuhit niya ang pula sa kanyang nanginginig na labi. Hindi para magpaganda, kundi para maglagay ng maskara. Ito ang kanyang baluti. Ang dating maamong usa na laging umiiyak sa isang sulok ay naglaho na. Ang nakatingin sa kanya ngayon, sa salamin, ay isang lobo na handang manila. Biglang narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa hagdanan. Papalapit na. Ang bawat yabag ay tila dagundong ng parating na bagyo. Mabilis na pinatay ni Lyria ang ilaw sa kusina. Pinalot ang sarili sa dilim. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo sa kanyang kanang kamay. Itinatago ito sa likuran ng kanyang palda. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang napipintong digmaan. Bumukas ang pinto ng kusina at ang anino ni Cesar ay humarang sa liwanag mula sa pasilyo. Hindi siya nakikita nito, ngunit kitang-kita niya ang bawat detalye ng lalaking pumatay sa kanyang kaluluwa. Nasa dilim si Lyria, naghihintay, hawak ang patalim na magpuputol sa kanyang mga kadena. Sa paraang hindi inaasahan ni Numan, biglang baha ng nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa buong kusina nang pindutin ni Caesar ang switch sa dingding. Napapikit ng mariin si Lyria. Ang kanyang mga mata ay naluha sa biglaang pagbabago mula sa dilim. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang asawa, maayos ang suot, amoy mamahaling pabango at walang bahid ng konsensya sa mukha. Nanlaki ang mga mata ni Caesar nang makita ang hawak ni Lyria. Ang kislap ng santoko knife sa ilalim ng fluorescent light ay tila isang banta na hindi niya inaasahan mula sa babaeng kilala niya bilang maamo at sunod-sunuran. Kumuyom ang panga ni Caesar at akmang susugod siya para agawin ang patalim. Ang kanyang muka ay namula sa pinaghalong takot at galit. Handa na ang kalamnan ni Lyria. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ibaon ang talim sa dibdib ng lalaking ito. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang kabayaran sa 10 taon ng pambababoy. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, isang malamig na hangin ang tila bumulong sa kanyang tainga. Ang alaala ng pag-uusap nila sa baby monitor. Kung papatayin niya ito, siya ang masama, siya ang kriminal. At si Rosel ang magwawagi. Sa halip na sumigaw ng galit, isang kakaibang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Lyria. Nagsimula ito bilang isang mahinang hagik-gik na dahan-dahang lumakas at naging isang halakhak na walang laman, tila galing sa isang balon na walang ilalim. Ibinaba niya ang kutsilyo, hindi sa mesa, kundi niyakap niya ito na parang isang manika. Tumingin siya sa kawalan, lagpas sa balikat ni Caesar, at kinausap ang hangin sa isang tinig na parang bata. "Huwag kayong maingay," bulong niya habang nanlalaki ang mga mata at may ngiting wala sa lugar. "Natutulog na ang baby ko. Huwag niyo siyang gisingin, Cesar." Ayaw niyang maingay. Natigilan si Cesar sa kanyang kinatatayuan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay isang dahan-dahang pag-usbong ng pandidiri. Umatras siya ng bahagya, tila natatakot na mahawa sa kung anumang sakit na dumapo sa isip ng kanyang asawa. Mula sa pasilyo, mabilis na dumating si Doña Verena. Ang takong ng kanyang tsinelas ay lumilikha ng mabilis na ritmo sa sahig. Nang makita niya ang eksena, si Lyria na nakaupo sa sahig ng kusina, kinakausap ang hangin at hiniheli ang isang kutsilyo. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ng matanda. Hindi ito awa, ito ay tagumpay. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang mensahe sa kanilang mga mata ay malinaw. Gumagana na ang lason.
Ang sopas, ang gamot, ang panggigipit. Nawasak na nila sa wakas ang isip ni Lyria. Diyos ko, Cesar, sabi ni Doña Verena, pero ang tono niya ay walang bahid ng pagkabahala. Sabi ko na sa'yo, mahina talaga ang utak ng babaeng yan. Tingnan mo, baliw na. Hindi tumutol si Lyria nang hablutin ni Cesar ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Nanatili siya sa kanyang pag-arte, patuloy sa paghele sa hangin at pag-awit ng isang lullaby na wala sa tono. Hinayaan niyang kaladkarin siya ng asawa palabas ng kusina, paakyat sa hagdanan, habang ang mga kasambahay ay nakasilip sa mga sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at habag. Masakit ang higpit ng hawak ni Cesar sa kanyang braso. Nag-iiwan ito ng marka, pero mas masakit ang pagtapak sa kanyang dignidad. Kailangan niyang maging baliw para mabuhay. Kailangan niyang maging basura sa paningin nila para hindi na nila siya ituring na banta. Ibinato siya ni Cesar sa loob ng guest room sa dulo ng pasilyo, isang kwartong walang bintana at bihira gamitin. Ang pinto ay sumara ng may mabigat at tiyak na tunog, kasunod ang pag-ikot ng susi sa seradura na tila nagmarka ng kanyang pagkakakulong. Nang marinig niya ang paglayo ng mga yabag ng mag-ina, doon lamang bumagsak ang maskara ni Lyria. Ang baliw na tawa ay napalitan ng isang impit na hikbi na yumanig sa buong katawan niya. Napaluhod siya sa sahig, yakap ang sarili, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala dahil sa sakit ng katotohanan na ang lalaking minahal niya ay gusto siyang patayin at ang pamilyang pinagsilbihan niya ay mga demonyo. Ngunit alam niyang may mga mata at tainga ang mga dingding. Mabilis siyang tumayo at sinimula ng ikalawang yugto ng kanyang palabas. Kumuha siya ng unan at pinaghahampas ito sa dingding habang sumisigaw ng mga walang kwentang bagay. Umalis kayo! Ayoko ng sopas! Ayoko! Ang bawat sigaw ay paraan niya para ilabas ang tunay na galit nang hindi sila naghihinala. Sa gitna ng kanyang kunwaring pag-aamok, ang kanyang mga mata ay lito na naghahanap sa paligid. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya si Silas. Sa ilalim ng isang maalikabok na tokador sa sulok ng kwarto, nakita niya ang isang lumang kahon na nilagay doon ng mga katulong noong huli silang naglinis. Ito ang kahon ng mga gamit ng kanyang ama na dinala niya sa mansyon noong bagong kasal pa sila. Napilit ipinatago ni Cesar dahil kalat lang daw. Nanginginig ang mga kamay ni Lyria habang binubuksan ito. Ang amoy ng lumang papel at tubako, ang amoy ng kanyang ama, ay bumalot sa kanya. Nagbibigay ng kaunting lakas. Kinuha niya ang lumang Biblia, binuklat niya ito sa pahayag, at doon, nakaipit sa pagitan ng mga pahina na naninilaw na sa panahon, ay ang calling card ni attorney, Silas Montenegro. Luma na ito, pero sana ay gumagana pa ang numero. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis na isinuksok ni Lyria ang card sa loob ng kanyang bra at bumalik sa pagkakaupo sa sulok. Niyayakap ang kanyang mga tuhod at umuugoy-ugoy. Pumasok si Manang Ising, ang matandang kasambahay na ilang taon nang naninilbihan sa mga almonte. Dala nito ang isang tray ng pagkain. Walang imik ang matanda. Sinasabing pipi at bingi ito kaya't hindi ito kinakausap ng sino man sa bahay. Ginagawa lang itong utusan ng mabibigat na trabaho. Inilapag ni Manang Ising ang tray sa sahig. Nag-angat ng tingin si Lyria, handa nang umakto ulit. Pero natigilan siya nang magtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lyria na walang lamlam ang mga mata ng matanda. Malinaw ang mga ito, matalas, at puno ng pagkakaintindi. Dahan-dahang kinuha ni Manang Ising ang kamay ni Lyria at inilagay sa palad nito ang isang maliit na papel na nakatupi ng maigi. Pagkatapos, maranyang pinisil ang kamay ni Lyria. Isang pisil na nagpapahiwatig ng kakampi mo ako. Tumalikod ang matanda at lumabas bago pa man makapagsalita si Lyria. Naiwan si Lyria na tulala.
Hawak ang papel. Binuksan niya ito at nakita ang isang set ng mga numero. Ito ba ang passcode ng pinto sa likod? O numero ng telepono? Hindi pa niya ito napag-aaralan nang muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi pagkain ang dala ng pumasok. Si Doña Verena ay nakatayo sa may pintuan at sa likod niya ay isang lalaking nakasuot ng puting coat na hindi pamilyar kay Lyria. May hawak itong hiringgilya na naglalaman ng likidong madilaw-dilaw. Ang ngiti ni Doña Verena ay kasing lamig ng libingan. Masyado kang maingay, Hija. Malambing, ngunit nakaririmarim na wika ng biyenan. Kailangan mong magpahinga ng mahimbing. Ito ay para sa ikabubuti mo. Humakbang palapit ang doktor. Ang liwanag ng lampara ay tumama sa dulo ng karayom na tila isang matulis na pangil na handang tumuklaw. Napaatras si Lyria hanggang sa maramdaman niya ang malamig na dingding sa kanyang likuran. Walang matatakbuhan. Ang maskara ng kabaliwan na suot niya ay maaaring hindi sapat para protektahan siya mula sa kemikal na sapilitang ipapasok sa kanyang ugat. Tila bumagal ang ikot ng mundo habang papalapit ang dulo ng karayom sa braso ni Lyria. Ang likidong may bahagyang kulay sa loob ng hiringgilya ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, tahimik ngunit nagdadala ng panganib. Sa likod ng doktor, nasilayan niya ang anino ng ngiting may kasiyahan sa mukha ni Doña Verena. Ramdam ni Lyria ang bigat ng sandaling iyon. Hindi siya maaaring mawalan ng ulirat. Kapag ipinikit niya ang mga mata ngayon, baka yun na ang huli. O kung sakaling magising man siya, wala na siyang kakayahang ipagtanggol ang sarili sa isang lugar na walang kalayaan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Bago pa man tuluyang lumapit ang doktor, biglang pinigilan ni Lyria ang kanyang paghinga at ibinagsak ang sarili sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanigas at nagsimulang gumalaw nang hindi mapigilan. Parang sinasalakay ng matinding takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan at ang kanyang hininga ay naging magulo at mabigat. Inilabas niya ang lahat ng natitirang lakas at sindak sa isang huling pag-aaklas. Nagkagulo ang buong silid. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Doña Verena kasabay ng nagulat na tinig ng doktor. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Lyria ang magagaspang na kamay ni Manang Ising na humawak sa kanya. Kunwari ay pinipigilan siya sa pagwawala. Ngunit sa likod ng pag-aalaalaga, naramdaman niya ang siko ng matanda na sumagi ng malakas sa kamay ng doktor. Ang hiringgilya ay lumipad mula sa kamay ng doktor at bumagsak sa matigas na sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay hindi malakas, ngunit para kay Lyria, ito ay tunog ng kaligtasan. Ang madilaw na likido ay kumalat sa tiles, humahalo sa alikabok, sayang at hindi na mapapakinabangan. Habang nagpapanggap na hinihingal at unti-unting kumakalma, naramdaman ni Lyria ang isang maliit na bagay na isiniksik ni Manang Ising sa kanyang palad. Isang maliit na ampul ng bitamina na nakuha nito mula sa medicine cabinet. Mabilis na itinago yon ni Lyria sa ilalim ng kanyang hita. Lumipas ang ilang oras at binalot na ng katahimikan ang mansyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa siwang ng makakapal na kurtina. Hinihintay ni Lyria na huminto ang galaw sa labas ng pasilyo. Ito na ang pagkakataon. Gamit ang hairpin na nakuha niya sa sahig kanina, sinubukan niyang buksan ang siradura ng bintana. Salamat sa luma at kinakalawang na mekanism, bumigay ito ng walang ingay. Lumabas siya sa bintana, maingat na tumapak sa ledge at bumaba, gamit ang trellis na puno ng bougainvillea. Ang tinik ng halaman ay gumuhit sa kanyang mga braso at binti, ngunit ang hapdi ay wala kumpara sa panganib na kanyang tinatakasan. Tumakbo siya patungo sa lumang bodega sa likod ng estate, kung saan nakatago ang mga lumang kagamitan sa pagsasaka. Doon, sa ilalim ng ilaw ng isang napupundi ng bombilya, naghihintay ang isang figura na nakatalikod. Si Attorney Silas Montenegro. Nang humarap ito,
Nakita ni Lyria ang pamilyar na mukha na madalas niyang makita sa mga pictures ng kanyang ama. Mas matanda na ito ngayon, may guhit ng pagod sa noo, ngunit ang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng malasakit. Lyria! Ang tinig ni Silas ay mababa at puno ng pag-aalala. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa mga batian. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at inilatag sa ibabaw ng maalikabok na mesa. Kailangan mong makita ito. Ang ama mo. Hindi siya nawalan ng pera dahil sa masamang negosyo. Binuklat ni Lyria ang mga pahina at ang bawat salita ay tila suntok sa kanyang sikmura. Mga bank transfer, mga pinekeng pirma, at mga dokumento ng paglilipat ng saham. Ninakawan siya, Lyria. Pagpapatuloy ni Silas, ang galit ay gumagapang sa kanyang boses. Ang Almonte Group ay nasa bingit ng pagbagsak noon. Ginamit nila ang tiwala ng ama mo para linlangin siya. Pinalabas nilang nalugi ang kumpanya niya para makuha nila ang asset sa halagang barya. At ang pinakamasakit, ikaw ang legal na may-ari ng 60% ng shares ng Almonte Group ngayon. Itinago nila ang totoong last will and testament ng papa mo. Napahawak si Lyria sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang buong buhay niya bilang isang palamunin sa bahay na yon ay isang malaking kasinungalingan. Siya ang may-ari ng bubong na tinitirhan nila at sila ang mga magnanakaw na nagpapanggap na hari at reyna. Kailangan mo nang umalis doon. Mungkahi ni Silas, hawak ang braso ni Lyria. Isasampa natin ang kaso. Pwede kitang itago sa safe house. Umiling si Lyria. Ang kanyang mga luha ay natuyo na at napalitan ng apoy. Hindi, Silas. Kung aalis ako ngayon, makakahanap sila ng paraan para baliin ang batas. May pera sila. May koneksyon. Kailangan ko silang wasakin mula sa loob. Kailangan nilang maramdaman ang mawalan ng lahat habang nakatingin ang buong mundo. Hinubad ni Silas ang kanyang coat at ipinatong yon sa nanginginig na balikat ni Lyria. Ang init ng tela ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa gabing iyon na puno ng lamig at pagtataksil. Napakapanganib ng plano mo, babala nito, bagamat may halong paghanga sa kanyang tono. Mag-iingat ka. Ang tawag ni Manang Ising sa akin kanina ay ang huling lifeline na meron tayo sa ngayon. Bumalik si Lyria sa kanyang kwarto bago pa man sumikat ang araw. Ang kanyang puso ay punong-puno ng bagong layunin. Hindi na siya biktima. Siya ay isang espiya sa loob ng teritoryo ng kaaway. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang napansin ang pagbabago. May mga bagong gamit sa sulok, isang malaking maleta na kulay pula. Pamilyar ang maletang iyon. At sa ibabaw ng mesa, may mga nakahilerang bote ng gamot at kosmetiko na hindi kanya. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas doon si Rosel, nakasuot ng puting uniforme na tila isang nurse, ngunit ang iksi ng palda at ang fit ng damit ay nagsisigaw ng ibang intensyon. May dala itong isang mangkok ng lugaw na umuusok pa. Ngumiti si Rosel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good morning, Ate Lyria. Bati nito sa tinig na puno ng panguuyam. Starting today, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ako na ang personal nurse mo kasi masyado ka nang delikado sa ibang tao. Humakbang ito palapit, dala ang mangkok na may amoy na pinaghalong luya at kemikal. Kain na tayo. Kailangan mong ubusin to para lumakas ka o para tumahimik ka na. Tinitigan ni Lyria ang lugaw. Alam niya kung ano ang nasa loob nito. Ang lason na papatay sa kanya ng dahan-dahan ay nasa kamay na ngayon ng babaeng inagaw ang lahat sa kanya. Ang amoy ng lugaw ay nanunuot sa ilong ni Lyria. Isang pinaghalong aroma ng luya, manok, at ang mapait na banta ng kamatayan. Nakaupo si Rosel sa gilid ng kama. Hawak ang kutsara na parang isang eroplanong pilit na isinisiksik sa bibig ng isang bata. Ngunit ang mga mata ni Rosel ay walang bahid ng pag-aalaga. Naroon ang inip,
at ang pagnanais na matapos na ang lahat ng ito. Ubusin mo na to, ate. Mariing utos ni Rosel. Ang boses ay matigas at walang pasensya. Huwag mo akong pahirapan. Pareho lang tayong mapapagod. Tinitigan ni Lyria ang lugaw. Alam niya na sa bawat subo ay unti-unti siyang mamamatay. Ang kanyang isip ay lalong lalabo hanggang sa tuluyan na siyang maging gulay na gusto nilang mangyari. Sa isang iglap na desisyon, hinayaan ni Lyria na manaig ang kanyang kabaliwan. Bigla niyang hinablot ang mangkok at ibinalibag ito ng buong lakas. Tumilapon ang mainit na lugaw sa puting uniforme ni Rosel at kumalat ang basag na porselana sa sahig. Napasinghap ang kabit sa gulat at napasilong sa gilid habang mainit na likido ang dumadampi sa kanyang balat. Hindi huminto si Lyria doon. Mabilis niyang dinampot ang lumang manika na kanyang nakuha sa kahon ng ama kanina. Isang manikang may basag na pisngi at gusot na buhok. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tila ba ito ang kanyang anak na matagal nang nawala. Nagsimula siyang umugoy-ugoy at mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang kanta. Ang Ili-ili Tulog-anay, ngunit sa tono na sintonado at punong-puno ng lagim. Huwag kang umiyak. Nandito na si Mama. Bulong ni Lyria sa manika habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatitig kay Rosel. Napaatras si Rosel. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang muka. Kakaiba ang tingin ni Lyria. Parang nakikita nito ang kanyang kaluluwa. Biglang tumigil si Lyria sa pag-awit. Gumapang siya sa kama palapit kay Rosel. Ang kanyang galaw ay tila isang gagamba. Hinawakan niya ang pulsuhan ni Rosel. Mahigpit, masakit. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ng babae at bumulong. Ang kanyang boses ay tila hangin mula sa sementeryo. Naaamoy mo ba siya, Rosel? Ang babae sa sasakyan niya kagabi? Bulong ni Lyria na may halong hagikgik. Amoy vanilla at mura. Ganyan din ang amoy niya noong niloloko niya ako sa'yo. Ngayon, ikaw naman. Namutla si Rosel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Paano nalaman ni Lyria? Paano nalaman ng isang baliw ang tungkol sa hinala ni Rosel sa mga gabing hindi umuwi si Caesar? Bago pa man makasagot si Rosel, bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Cesar. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng galit nang makita ang kalat sa sahig at ang umiiyak na si Rosel. Cesar, sinaktan niya ako. Binuhusan niya ako ng mainit na lugaw. Sumbong ni Rosel. Agad na yumakap sa braso ng lalaki, nagpapanggap na biktima. Walang tanong-tanong, humakbang si Cesar palapit kay Lyria at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng asawa. Ang lakas ng impact ay nagpatilapon kay Lyria sa kabilang dulo ng kama. Nalasa niya ang dugo sa loob ng kanyang bibig. Ang bakal na lasa ng karahasan na naging pamilyar na sa kanya. Ang kanyang pisngi ay namanhid at ang kanyang tainga ay nag-ugong. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahang umupo si Lyria. Hinawi niya ang buhok na tumatakip sa kanyang muka at tumingin kay Cesar. At pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiting walang laman, isang nangiting nagpapahiwatig na wala na silang magagawang mas masakit pa sa kanya dahil patay na ang dating Lyria. Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na nagpatayo ng balahibo ni Cesar. Masakit ba, Caesar? Mas masakit ba kaysa sa katotohanan? Nandidiring tinitigan siya ni Caesar. Baliw ka na nga talaga. Hayaan mo na yan, Rosel. Gutumin mo. Kapag nagutom pa yan, kakain din yan, kahit sa sahig. Hinila ni Caesar si Rosel palabas at isinara ang pinto. Iniwan si Lyria sa dilim at katahimikan. Nang mawala na ang mga yabag, nawala ang nangiti sa labi ni Lyria. Napalitan ito ng matinding kirot ng gutom. 2 araw na siyang hindi kumakain ng maayos dahil sa takot sa lason. Ang kanyang sikmura ay kumikirot, tila pinipiga ng isang malamig na kamay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang ilang butil ng kanin mula sa natapong lugaw
na hindi nadampyan ng basag na porselana. Alam niyang may lason ito o baka wala, pero ang gutom ay isang malupit na kalaban. Ngunit naagaw ng kanyang pansin ang isang maliit na tinapay na nahulog mula sa bulsa ni Roselle noong nagpupumiglas ito. Isang pakete ng skyflakes. Gumapang si Lyria sa sahig. Ang kanyang dignidad ay isinantabi muna para sa survival. Kinuha niya ang biskwit, binuksan ito gamit ang nanginginig na mga kamay at kumain. Ang bawat nguya ay may kasamang luha. Ang dating donya ng mansyon, ngayon ay namumulot ng pagkain sa sahig na parang daga. Tandaan mo ang lasang ito, sabi niya sa sarili. Ito ang lasa ng iyong muling pagbangon. Kinagabihan, nang tulog na ang buong bahay, muling ginamit ni Lyria ang kanyang husay sa pagiging tahimik. Lumabas siya ng kwarto. Ang seradura ay madaling buksan gamit ang teknik na itinuro sa kanya ni Silas sa telepono kanina. Dumiretso siya sa kwarto ni Roselle. Bukas ang pinto ng bahagya. Mahimbing ang tulog ni Roselle. Marahil ay pagod sa pag-arte. Sa bedside table, umilaw ang cellphone nito. Isang mensahe ang pumasok. Dahan-dahang lumapit si Lyria at binasa ang preview sa screen. Miss na kita, babe. Kailan tayo magkikita? Sender, Driver Mike. Napangisi si Lyria sa dilim. Hindi lang pala si Caesar ang manloloko. Kinuha niya ang manikang hawak niya kanina, na ngayon ay binali na niya ang leeg at ipinatong ito sa dibdib ni Roselle. Ang silid-aklatan ni Caesar ay amoy tabako at katad. Isang amoy na dati ay nagbibigay ng seguridad kay Lyria. Ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng isang kulungan. Nakaupo si Caesar sa kanyang mahogany desk, abala sa pagpirma ng mga dokumento, habang si Lyria ay nakatayo sa harap ng isang malaking painting ng tanawin sa bukid. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo at ang kanyang damit ay gusot. Isang perpektong larawan ng babaeng nawala sa sarili. Papa, nandyan ka ba? Bulong ni Lyria. Itinuturo ang kawalan sa canvas. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pekeng pag-asa. Sabi mo, susunduin mo ako. Bakit ang tagal mo? Bumuntong hininga si Cesar ng malalim. Ang tunog ng kanyang pagkayamot ay malinaw sa tahimik na kwarto. Hindi siya nag-angat ng tingin. Tumigil ka na sa kahibangan mo, Lyria. Patay na ang ama mo. Matagal na. Ngunit hindi natinag si Lyria. Lumapit siya sa painting, hinahaplos ang frame na parang mukha ng tao. Nandito siya. Nakikita ko siya. Nasa loob siya ng bakal na kahon. Napatigil si Cesar. Ang bakal na kahon na tinutukoy ni Lyria ay ang vault na nakatago sa likod ng painting. Ang vault na naglalaman ng lahat ng sikreto ng pamilya Almonte. Sa isip ni Cesar, ang baliw na asawa niya ay nakakakita lang ng kung ano-ano. Ngunit para kay Lyria, ito ay isang kalkuladong sugal. Tumayo si Caesar, puno ng inis. Wala dyan ang tatay mo. Sigaw nito habang hinahawi ang painting para ilantad ang safe. Mabilis na tumipa ang kanyang mga daliri sa keypad. 0915. Nanlaki ang mga mata ni Lyria, bagamat pinanatili niyang blanko ang kanyang ekspresyon. Setyembre 15, kaarawan ni Roselle. Ang code ng kaban ng yaman ng pamilya ay ang kaarawan ng kabit niya. Ang sakit ay tila isang pisikal na suntok, ngunit nilunok yun ni Lyria, kasama ng kanyang laway. Bumukas ang pinto ng safe nang walang ingay. Kumuha si Cesar ng ilang tumpok ng pera at mabilis na isinara ito. Nakita mo na, walang tao diyan, pera lang. Perang kailanman ay hindi mo na mahahawakan. Nang gabing iyon, nagbago ang anyo ng mansyon. Mula sa pagiging isang bilangguan, ito ay naging entablado para sa isang dula-dulaan. Nagpatawag si Doña Verena ng isang prayer meeting kasama ang mga matatandang donya ng kanilang subdivision. Ang sala ay napuno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mga alahas na nagkikiskisan. Nakatago si Lyria sa tuktok ng hagdanan,
Pinapanood ang pagkukunwari ng kanyang biyenan. Nakasuot si Doña Verena ng puti, hawak ang rosaryo, at umiiyak ng pilit sa harap ng kanyang mga amiga. Ipagdasal niyo ang manugang ko, madamdaming wika ni Doña Verena. Napakasakit para sa isang ina na makita siyang nawawala sa katinuan. Pero hindi ko siya susukuan. Aalagaan ko siya hanggang sa huli. Nag-iyakan ang mga bisita, humanga sa kabutihan ng Donya. Ito na ang signal ni Liria. Bumaba siya sa hagdan, hindi bilang isang nagwawalang baliw, kundi bilang isang maamong tupa. Ang suot niyang bestida ay maluwag at luma, at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Nang makita siya ng mga bisita, tumahimik ang buong kwarto. Ang tunog ng mga kutsaritang humahalo sa tsaa ay huminto. Sa halip na sumigaw o manakit, lumapit si Liria kay Doña Verena at dahan-dahang lumuhod sa paanan nito. Niyakap niya ang mga binti ng matanda at ipinatong ang kanyang pisngi sa tuhod nito. "Mama," hikbi ni Liria. Ang boses ay basag at puno ng pasasalamat. "Salamat sa sopas. Salamat sa gamot. Kahit mapait, iniinom ko kasi mahal mo ako. 'Di ba? Mahal mo ako." Nanigas si Doña Verena. Ang kanyang mukha ay namutla sa ilalim ng makapal na make-up. Hindi niya pwedeng itulak si Liria, hindi sa harap ng mga bisita na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may paghanga. Natrap siya sa sarili niyang imahe. Napilitan siyang haplusin ang buhok ni Liria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. Oo naman, Hija," sagot ni Verena. Pilit ang nangiti. "Para sa'yo yon." Sa gitna ng eksenang yon, habang abala ang lahat sa pagbubulungan tungkol sa banal na pagmamahal ni Verena, lumapit si Manang Ising para maglagay ng tray ng kakanin sa mesa. Sa pagdaan niya sa likod ni Liria na nakaluhod pa rin, isang mabilis na galaw ang nangyari. Mula sa laylayan ng apron ni Manang Ising, isang maliit at malamig na bagay ang dumula sa palad ni Liria na nakatago sa likod ng binti ng biyenan. Isang USB drive. Nagkatinginan sila saglit. Sumenya si Manang Ising gamit ang kamay. Itinuro ang puso nito bago mabilis na naglaho patungo sa kusina. Isang tahimik na pangako, isang alyansa na nabuo sa ilalim ng ilong ng mga mapang-api. Nang matapos ang prayer meeting, halos itulak na ni Doña Verena si Liria pabalik sa kwarto. Ang ngiti ng matanda ay agad na napawi at napalitan ng isang mukhang gustong pumatay. "Ang galing mong umarte, ha?" Asik ni Verena habang pilit na isinasara ang pinto. "Pero tandaan mo, kahit anong gawin mo, sa mental hospital pa rin ang bagsak mo." Hindi sumagot si Liria. Hinayaan niya lang na pagsarhan siya ng pinto. Sa sandaling marinig niya ang paglapat ng seradura, mabilis niyang inilabas ang USB mula sa kanyang manggas. Mahigpit niya itong hinawakan. Tila ito ang susi sa kanyang kalayaan. At ito nga, lumipas ang ilang oras. Ang mansyon ay binalot na ng katahimikan ng gabi. Sigurado si Liria na tulog na ang biyenan niya dahil sa pagod sa pag-aasikaso sa mga bisita. At si Cesar ay wala pa. Malamang ay kasama na naman si Rosel sa kondo nito. Ito ang tamang panahon. Muling ginamit ni Liria ang kanyang husay sa pagtakas. Ang kanyang mga paa ay walang likhang tunog sa makinis na sahig na gawa sa nara habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa silid-aklatan. Ang bawat anino ng mga rebulto at vase ay tila mga gwardyang nagmamasid, ngunit ang takot ay wala na sa bokabularyo ni Liria. Napalitan na ito ng lamig ng determinasyon. Pagpasok niya sa silid-aklatan, hindi siya nagbukas ng ilaw. Ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa kalye na tumatagos sa bintana ay sapat na. Nilapitan niya ang painting ng bukid. Mabigat ang frame, ngunit ang adrenaline sa kanyang dugo ay nagbigay sa kanya ng lakas upang iangat ito ng dahan-dahan at isabit sa hook. Tumambad sa kanya ang bakal na safe. Pumikit si Liria saglit. Inaalala ang pagtipa ni Cesar kanina. 0915
Idinampi niya ang kanyang mga daliri sa keypad. Walang tunog na beep dahil naka-silent mode ito. Tanging ang mahinang ilaw ng mga numero ang rumehistro sa bawat pindot. Bumukas ang pinto ng safe. Ang amoy ng lumang papel at pera ay sumalubong sa kanya. Mabilis ang kanyang naging kilos. Hinawi niya ang mga tumpok ng pera. Hindi niya kailangan ng limos nila. Ang hinahanap niya ay nasa ilalim ng isang makapal na brown envelope. Kinuha niya ito at binuksan sa tapat ng sinag ng buwan. Last Will and Testament ni Don Arturo, ang pangalan ng kanyang ama. Binasa niya ang nilalaman at halos mapaluhod siya sa galit. Ang petsa ng dokumento ay 1 linggo bago mamatay ang kanyang ama. Dito, malinaw na nakasaad na ang lahat ng shares at assets ay ipinagkakatiwala kay Lyria at si Cesar ay hinirang lamang na trustee hanggang sa maging handa si Lyria. Pinalsipikan nila ang lahat. Ninakaw nila ang kanyang pamana at ginawa siyang alipin sa sarili niyang kaharian. Ibabalik na sana niya ang envelope nang may mahulog na isa pang papel mula sa loob ng safe. Isang puting sobre na may logo ng isang kilalang OBGYN clinic. Kinuha ito ni Lyria. Patient name, Roselle Dizon, ultrasound report. Binasa ni Lyria ang mga detalye. Gestational age, 12 weeks. Napahinto si Lyria, 12 linggo. 3 buwan. Nagsimula siyang magbilang sa kanyang isip. 3 buwan na ang nakakaraan. Nasa Europe si Cesar para sa isang business trip na tumagal ng 1 buwan. At bago yon, nagkaroon sila ng matinding away ni Roselle, kung kaya't hindi sila nagkikita. Kung totoo ang petsa sa ultrasound, imposibleng si Cesar ang ama ng dinadala ni Roselle. Napangisi si Lyria sa dilim. Isang mapait ngunit tagumpay ng ngiti. Ang anak na ipinagmamalaki ni Cesar, ang dahilan kung bakit siya nito itatapon, ay hindi naman pala dugo ng mga Almonte. Ito ang alas na wawasak sa ego ng kanyang asawa. Akmang kukunin niya ang kanyang cellphone para picturan ang dokumento nang biglang may tumawag na liwanag sa labas ng bintana. Ang sinag ng headlights ng isang sasakyan ay winalis ang pader ng silid-aklatan. Dumating na si Cesar. At mas maaga ito sa inaasahan. Nataranta si Lyria. Ang mga dokumento ay nagkalat sa kanyang paanan. Ang painting ay nakabukas pa. At narinig niya ang tunog ng pagbukas ng main gate sa ibaba. Kasunod ang ugong ng makina na papalapit sa driveway. Wala na siyang oras para ibalik ang lahat sa ayos. Ang tunog ng makina ng sasakyan sa driveway ay tila kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Naniga si Lyria sa gitna ng silid-aklatan. Ang mga dokumento sa kanyang paanan, ang tunay na testamento ng kanyang ama, at ang ultrasound ni Roselle ay tila mga bombang sasabog anumang oras. Wala na siyang panahon para ibalik ang painting sa tamang ayos, lalo na ang isara nang maayos ang safe. Dinig na dinig niya ang mabibigat na yabag sa hagdanan, kasabay ang matinis na boses ni Roselle na tila nagmamaktol. Ang bawat hakbang ay palapit ng palapit. Tila ang kamatayan ay dahan-dahang umaakyat para sunduin siya. Sa taranta, mabilis na dinampot ni Lyria ang mga papel at isinuksok ang mga ito sa loob ng kanyang maluwag na duster, malapit sa kanyang dibdib. Palingalinga siya. Ang bintana ay masyadong malayo at hayag. Ang pinto ay ang tanging daanan nila. Ang tanging mapagtataguan ay ang malaki at antigong mesa ng kanyang ama na gawa sa narra. Ito ay may makapal na mantel na umaabot hanggang sahig sa likuran. Walang pag-aatubili, sumuot si Lyria sa ilalim ng mesa. Ang espasyo ay masikip, maalikabok, at amoy lumang barnis. Ibinuktot niya ang kanyang katawan, niyakap ang kanyang mga tuhod, at pinilit na maging kasing liit ng isang butil ng buhangin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas sa kanyang dibdib, na para bang ang dagundong nito ay maririnig sa buong kwarto. Bumukas ang pinto.
Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo na gumuhit ng mahabang anino sa sahig. Nakita ni Lyria ang dalawang pares ng paa, ang makintab na leather shoes ni Caesar at ang pulang stilettos ni Rosel. Ang sapatos na binili gamit ang perang dapat sana ay para sa gamot ng kanyang ama noon. "Pwede ba, Rosel? Tumigil ka na," sigaw ni Caesar. Ang boses nito ay puno ng pagod at iritasyon. "Hindi ako titigil hanggat hindi mo ipinapakilala sa kanila na ako ang tunay na may-ari ng bahay na to," sagot ni Rosel. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Pagod na akong magtago, Caesar. Pagod na akong maging nurse kuno ng baliw mong asawa." Mula sa kanyang pinagtataguan, dahan-dahang inilabas ni Lyria ang kanyang cellphone. Itinapat niya ang lens sa maliit na siwang sa pagitan ng kahoy at ng mantel. Pinindot niya ang record button. Ang kamay niya ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matigas pa sa bakal. "Huwag mo akong diktahan," bulyaw ni Caesar. Kasunod nito ay ang tunog ng isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Nakita ni Lyria kung paano umatras ang mga paa ni Rosel. Natisod sa sariling takong at bumagsak sa sahig. Napatakip ng bibig si Lyria gamit ang kanyang libreng kamay. Kahit galit siya kay Rosel, ang makita ang karahasan ni Cesar ay nagpaalala sa kanya ng sarili niyang mga pasa. Mga pasang hindi nakikita ng mata dahil sa puso ito tumama. Ngayon, kumpirmado na. Hindi lang si Lyria ang biktima, si Caesar ay isang halimaw na walang pinipili. "Wala kang karapatang magreklamo," mariing sabi ni Caesar. Ang boses ay mababa at mapanganib. "Binigyan kita ng kondo, ng kotse, ng allowance. Ang trabaho mo lang ay siguraduhing mamatay ng dahan-dahan," si Lyria. "Pero pati yun, palpak ka pa rin?" Habang nagre-record, naramdaman ni Lyria ang isang munting galaw sa kanyang braso. Isang malaking gagamba na marahil ay naabala sa pagtatago sa ilalim ng mesa, ang gumagapang ngayon sa kanyang balat. Ang mabalahibong mga paa nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagpag ang kanyang kamay. Ang instinct ng tao ay ang umiwas sa ganitong uri ng pandidiri. Ngunit pumikit si Lyria ng mariin. Inalala niya ang turo ng kanyang ama noong tinuturuan siya nitong maglaro ng chess. "Maging bato ka, Lyria." Ang bato ay hindi nasasaktan, hindi gumagalaw, at hindi natatakot. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Hinayaan niyang gumapang ang gagamba sa kanyang leeg, paakyat sa kanyang tainga. Ang bawat galaw nito ay tila kutsilyong humihiwa sa kanyang pasensya, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang luha ay tumulo mula sa kanyang mata dahil sa takot at pandidiri, ngunit wala siyang nilikhang tunog. Sa labas, humupa ang ingay. Narinig niya ang pagbubuntong hininga ni Cesar. Naglakad-lakad ito sa harap ng mesa, marahil ay sinusubukang pakalmahin ang sarili. Biglang may nahulog na bagay. Isang mamahaling fountain pen ang gumulong sa sahig. Lumilikha ng tunog na tila kampana ng kamatayan sa pandinig ni Lyria. Ang panulat ay gumulong at huminto eksakto sa tapat ng siwang kung saan nakasilip si Lyria. Ilang pulgada lang ang layo nito sa kanyang mukha. Huminto ang mga paa ni Cesar. Dahan-dahan, nakita ni Lyria ang pagbaluktot ng mga tuhod ng asawa. Yumuyuko ito para kunin ang panulat. Pumigil ng hininga si Lyria. Ang kanyang baga ay sumisigaw para sa hangin, ngunit hindi siya huminga. Kung yuyuko pa si Caesar ng kaunti, makikita nito ang kanyang mga mata sa dilim. Makikita nito ang cellphone na umiilaw ng mahina. Makikita nito ang lahat. Palapit ng palapit ang mukha ni Cesar sa sahig. Naaamoy na ni Lyria ang pamilyar na amoy ng pabango nito. Ang amoy na dati ay minahal niya, ngunit ngayon ay amoy ng isang berdugo. Ang kamay ni Cesar ay umabot sa panulat. Ang kanyang mga mata
ay nagsimulang tumingin sa ilalim ng mesa. Diyos ko, katapusan ko na ba ito? Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng isang nakakikilabot na tili mula sa itaas na palapag. Ah! Tulungan niyo ako! May multo! Boses iyon ni Doña Verena, puno ng takot, puno ng lagim. Napahinto si Cesar. Mabilis siyang tumayo, nakalimutan ng panulat, nakalimutan ng hinala sa ilalim ng mesa. Mama? Sigaw ni Cesar at mabilis na tumakbo palabas ng silid-aklatan. Kasunod si Rosel na umiiyak pa rin. Naiwan si Lyria sa ilalim ng mesa, kasama ang gagamba na ngayon ay nasa kanya ng buhok. Humugot siya ng isang malalim at nanginginig na hininga, tila isang taong kakahon lamang mula sa pagkalunod. Ligtas siya. Sa ngayon, ang tili ni Doña Verena ay patuloy na gumagapang sa mga pasilyo ng mansyon, isang tunog ng purong lagim na nagpabubog sa katahimikan ng gabi. Mabilis na tumakbo si Cesar palabas ng silid-aklatan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagmamadali. Iniwan ang kanyang fountain pen at ang hinala sa ilalim ng mesa. Si Rosel, na kanina lamang ay matapang na nakikipagtalo, ay sumunod sa kanya. Ang takot sa multo ay panandali ang lumupig sa kanyang galit. Nang mawala ang mga yabag, dahan-dahang gumapang palabas si Lyria mula sa kanyang pinagtataguan. Ang gagamba sa kanyang buhok ay mabilis niyang pinitik paalis, kasabay ng pagpagpag sa alikabok na kumapit sa kanyang damit. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin ng mabilis, ngunit hindi na dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa antisipasyon. Ang kanyang plano ay gumana ng higit pa sa inaasahan. Kanina, bago siya pumasok sa silid-aklatan, inilagay niya ang isang mini projector sa likod ng malaking vase sa kwarto ng kanyang biyenan. Nakatutok ito sa pader sa tapat ng kama. Ang imahe, ang isang lumang video ng kanyang ama, si Don Arturo, na nakatingin ng diretso sa kamera ng may seryosong muka. Umakyat si Lyria sa itaas. Maingat na tinatahak ang anino. Huminto siya sa labas ng kwarto ni Doña Verena. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay nakikita niya ang kaguluhan. Nakasiksik si Doña Verena sa sulok ng kanyang kama, yakap ang sarili at nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Ang kanyang muka ay putla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa pader kung saan kanina ay may multo. Bago pinatay ni Cesar ang projector na inakala nitong laruan lang na naiwan. Nakita ko siya, Cesar! Nakita ko siya! Humahagulhol na sigaw ng matanda. Ang mga mata niya, sinusumbatan niya ako. Mama, walang tao dyan. Panaginip lang yan o guni-guni dahil sa gamot mo sa high blood. Pilit na pagpapakalma ni Cesar, bagamat may halong inis sa kanyang tono. Hinawakan niya sa balikat ng ina. Sinusubukang alugin ito pabalik sa katinuan. Hindi. Tinabig ni Verena ang kamay ng anak. Alam niya, Cesar. Alam niya ang ginawa ko. Yung gamot sa puso, pinalitan ko yun ng asukal. Kaya siya namatay. Kaya siya inatake. Sinasabi niya na sinusundo na niya ako. Natigilan si Cesar. Nanigas din si Rosel sa gilid. At sa labas ng pinto, napahawak si Lyria sa kanyang bibig upang pigilan ang pagbuga ng hangin. Alam niyang masama ang ugali ng kanyang biyenan, pero hindi niya inakala na aabot ito sa pagpatay. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi natural na atake sa puso. Ito ay sadyang pagpatay sa pamamagitan ng pagkakait ng tamang gamot. Ang puot na naramdaman ni Lyria ay tila kumukulong asido sa kanyang dibdib. Ang mga taong ito ay hindi lang magnanakaw, sila ay mga mamamatay tao. Mabilis na inilabas ni Lyria ang kanyang cellphone at inirecord ang bawat hikbi at pag-amin ng matanda. Ang boses ni Verena, bagamat basag at hysterical, ay malinaw na ebidensya ng isang krimen.
Nang magsimulang tumawag si Cesar ng doktor at mag-utos sa mga katulong, alam ni Lyria na kailangan na niyang kumilos. Ang bahay ay magiging abala at ito ang perpektong pagkakataon para ilabas ang ebidensya. Tumakbo si Lyria pabalik sa kanyang kwarto. Isinilid ang USB, ang original na testamento, at ang memory card ng kanyang cellphone sa loob ng isang itim na garbage bag na puno ng mga tissue at lumang papel. Dagli siyang bumaba sa dirty kitchen sa likod ng bahay. Naroon si Manang Ising, nag-aayos ng mga basura para sa koleksyon kinabukasan. Ang tunog ng mga kalansing ng bote at kaluskos ng plastik ay pumuno sa hangin. Nang makita niya si Lyria, tumigil siya. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Iniabot ni Lyria ang itim na supot kay Manang Ising. Tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata ay nagtatanong kung ito na ba iyon, ang susi sa kanilang kalayaan. Tumango si Lyria ng marahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at tiwala. Kinuha ni Manang Ising ang supot at mabilis itong isiniksik sa ilalim ng tambak ng mga nabubulok na gulay sa malaking basurahan sa labas, kung saan kukunin ito ng kontak ni Silas na nagpapanggap na basurero. Ligtas na ang ebidensya. Nasa labas na ito ng impyernong ito. Bumalik si Lyria sa loob ng bahay bago pa man may makapansin sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, nakatanggap siya ng isang text message mula sa burner phone na nakatago sa ilalim ng kutsyon. Silas, nakuha na namin. Sapat na ito para ibaon sila sa kulungan habang buhay. Umalis ka na dyan ngayon din, Lyria. Susunduin kita sa likod. Nag-type si Lyria ng reply. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak. Hindi. Kapag umalis ako ngayon, maghihinala sila at baka makatakas pa si Cesar. Kailangan kong tapusin ito sa party bukas. Gusto kong makita nila kung paano gumuho ang mundo nila. Isinuksok niya ang telepono, pabalik sa taguan at humiga sa kama. Tinitigan niya ang kisame. Ang bawat anino na nililikha ng buwan ay tila mga manonood sa isang dula na malapit nang magtapos. Alam niyang ligtas na ang mga ebidensya, ngunit ang kaligtasan ng kanyang buhay ay nakabitin pa rin sa isang manipis na sinulid. Ang desisyon niyang manatili ay hindi dahil sa katangahan, kundi dahil sa isang pangako. Ang pangakong hindi lang siya basta aalis, kundi aalis siya habang sinusunog ang kaharian ng mga Almonte hanggang sa maging abo. Sa kabilang kwarto, hindi mapakali si Rosel. Ang takot na dulot ng multo kanina ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kutob. Masyadong eksakto ang tiyempo. Masyadong convenient na lumabas ang multo ni Don Arturo kung kailan nagsisimulang magtanong si Cesar tungkol sa nawawalang fountain pen sa library. At si Lyria. Si Lyria na dapat ay tulog na tulog sa gamot, saan galing ang lakas nito para magwala kanina at biglang tumahimik ngayon? Hindi naniniwala si Rosel sa multo. Naniniwala siya sa laro ng tao. Kinuha ni Rosel ang isang maliit na wireless camera, isang gadget na ginagamit niya noon para bantayan ang mga katulong sa kanyang kondo. Pumasok siya sa kwarto ni Lyria nang walang katok. Ang pinto ay bumukas nang walang ingay dahil sa langis na inilagay ni Lyria sa bisagra kanina. Ngunit para kay Rosel, senyales ito na may nag-aalaga sa pinto. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Lyria sa kama. Ang paghinga ay malalim at pantay. Lumapit si Rosel, pinagmasdan ang mukha ng baliw na asawa. May kakaiba sa ayos ni Lyria. Masyadong payapa, masyadong matino. Ipinatong ni Rosel ang isang teddy bear sa ibabaw ng cabinet na nakaharap sa kama. Sa loob ng mata ng oso ay nakatago ang lente ng kamera. Matulog ka lang, ate. Bulong ni Rosel, isang ngiting aso ang gumuhit sa kanyang labi. Tingnan natin kung sino ka talaga kapag walang nakatingin. Lumabas si Rosel at bumalik sa guest room. Binuksan niya ang kanyang tablet at hinintay ang live feed. Sa loob ng kwarto,
Naghintay si Lyria ng 10 minuto matapos marinig ang pagsara ng pinto ni Rosel. Nang tiyak na niyang wala na ang babae, dahan-dahan siyang bumangon. Umunat siya, iniinda ang sakit ng kanyang likod mula sa pagtulog sa matigas na sahig ng library kanina. Tumayo siya sa harap ng salamin. Wala na ang yumukod at nanginginig na Lyria. Ang nakatayo doon ay isang babaeng may tuwid na tindig, may malamig na mga mata, at may aura ng isang reyna na handang magputol ng ulo. Hinawinin niya ang kanyang buhok at tinitigan ang sariling refleksyon. Bukas, bulong ni Lyria sa kanyang sarili. Ang boses ay malinaw, matatas, at walang bahid ng kabaliwan. Bukas, Cesar, matitikman mo ang impyerno. Kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at uminom. Nang dahan-dahan, ang bawat galaw ay puno ng grasya at kontrol. Pagkatapos, naglakad siya pabalik sa kama. Hindi pa ika-ika, kundi may tiwala sa sarili. Sa kabilang kwarto, sa harap ng umiilaw na screen ng tablet, napatakip ng bibig si Rosel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na unti-unting napalitan ng isang mapanganib na tuwa. Kitang-kita niya sa high-definition na video ang pagbabago ni Lyria. Ang normal na pananalita, ang matalas na tingin, ang kawalan ng sakit. Hindi baliw si Lyria. Naghahanda ito ng gera na pangisi si Rosel sa dilim. Ito ang alas na hinihintay niya. Kung mapapatunayan niyang nagpapanggap lang si Lyria, mapapalayas ito ng walang nakukuhang kahit ano. At higit sa lahat, mapapatay ito ni Cesar nang walang konsensya dahil sa panloloko. Huli ka! Bulong ni Rosel sa screen habang ang kanyang daliri ay humahaplos sa mukha ni Lyria sa video. Akala mo ikaw ang bida sa kwentong ito? Pwes, ako ang tatapos sa'yo. Pinindot ni Rosel ang record button. Ang pulang tuldok sa screen ay kumurap-kurap. Tila mata ng isang mandaragit na nakasumpong ng kanyang huling hapunan. Ang umaga ay dumating na may dalang huwad na kapayapaan sa hapagkainan ng mga almonte. Ang tunog ng kubyertos na tumatama sa porselana ay ang tanging bumabasag sa katahimikan, isang ritmo na nagbabadya ng parating na dilubyo. Nakaupo si Lyria sa kanyang pwesto, nakayuko, pinapanatili ang kanyang maskara ng kawalan ng wisyo. Ngunit sa kanyang peripheral vision, nakita niya si Rosel na nakaupo sa kabisera. Hawak ang isang tablet at may ngiting aso na hindi maitago. Inilapag ni Rosel ang tablet sa gitna ng mesa at pinindot ang play. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sapat na ang video para magsalita. Sa screen, malinaw na nakita ang nangyari kagabi. Si Lyria, nakatayo ng tuwid, umiinom ng tubig ng may grasya, at nagsasalita sa salamin ng may talim at talino. Ang imahe ng baliw na asawa ay nabasag sa libu-libong piraso sa harap ng mga mata ni Cesar at Doña Verena. Natigil ang paghigop ng kape ni Cesar. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa, ang kanyang mga mata ay naningkit habang pinapanood ang video. Ang kanyang muka ay unti-unting namula, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa galit ng isang manloloko na naisahan sa sarili niyang laro. Matagal mo na pala kaming ginagago, bulong ni Cesar. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Bago pa man makakilos si Lyria, mabilis na tumayo si Cesar at hinablot ang kanyang buhok. Ang sakit ay tila kuryenteng gumapang sa anit ni Lyria. Napuwersa siyang tumingala at salubungin ang demonyong tingin ng asawa. Wala nang saysay ang pag-arte. Binitawan ni Lyria ang kanyang kutsara at tinitigan si Cesar ng diretso sa mata. Isang tingin na puno ng puot at paghamon. Masakit ba, Cesar? Tanong ni Lyria sa malinaw na Tagalog, wala nang halong pautal-utal. Mas masakit ba ito kaysa sa 10 taon na ginawa niyo akong tanga? Ang sagot ni Cesar ay isang malakas na pagtulak na nagpabagsak sa upuan ni Lyria. Hinila siya nito patayo, kinaladkad na parang isang sako ng basura palabas ng dining area. Nagpupumiglas si Lyria, kinakalmot ang braso ng asawa,
Ngunit nanaig ang lakas ng lalaki. Dinala siya nito sa likod ng kusina, pababa sa hagdanan na gawa sa bato na patungo sa lumang wine cellar. Ang amoy ng amag at lumang alak ay sumalubong sa kanila, isang amoy na sumisimbolo sa pagkabulok ng pamilyang ito. Ibinato ni Cesar si Lyria sa malamig na semento. Ang tuhod ni Lyria ay tumama sa matigas na sahig, nagdulot ng kirot na umakyat hanggang sa kanyang gulugod. "Dito ka nababagay," dura ni Cesar habang nakatayo sa itaas. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. Sa dilim, kasama ng mga daga. Sumunod si Rosel, nakahalukip-kip at nakangisi. "Sayang ang acting skills mo, ate. Pwede ka sana sa pelikula. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin naming blockbuster ang ending mo. Bukas ng gabi, pagkatapos ng anniversary party." Dugtong ni Cesar sa malamig at walang emosyon na tinig. "Ipapakalat namin ang balitang tuluyan ka nang bumigay dahil sa matinding kalungkutan. Isang aksidenteng pagbagsak mula sa balcony, Lyria. At kung hindi ka makisama, may paraan kaming gagawa." Isinara nila ang mabigat na pintuan sa likuran niya. Ang tunog ng pagsasara at paglock ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Parang huling pahayag na naputol ang daan pabalik sa mundo sa labas. Naiwan si Lyria sa katahimikan at dilim. Ang malamig na sahig ay dumampi sa kanyang katawan, dumadaan sa manipis niyang kasuotan at tumitimo sa kanyang laman. Walang bintana, walang palatandaan ng oras. Tanging ang mahihinang kaluskos sa mga sulok ang nagpapaalala na hindi siya ganap na nag-iisa. Ang mga sandali ay humaba. Tila nawalan ng anyo ang oras. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan. At kasabay nito ay ang pagod ng kanyang isipan. Nagsimulang gumuhit ang mga alaala. Ang boses ng kanyang ama, ang mapait na tawanan ng mga almonte, paulit-ulit. Parang multong ayaw siyang tantanan. Sa gitna ng katahimikan, muntik na siyang panghinaan ng loob. Gusto na niyang ipahinga ang kanyang mga mata at hayaang lamunin siya ng katahimikan. Sa sandaling iyon, tila mas madali ang sumuko kaysa patuloy na lumaban sa isang sitwasyong wala siyang kontrol. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkadurog, kusang napahawak si Lyria sa kanyang tiyan. Wala pa roon ang anumang tanda. Ngunit sa kanyang dibdib ay may isang pag-asang tahimik na umuusbong, isang hinaharap, isang pamilya na hindi binuo sa takot, isang buhay na siya mismo ang magpapasya ng direksyon. Hindi, mahinang bulong niya sa dilim. Ang tinig ay nanginginig, ngunit ang loob ay unti-unting tumitibay. "Hindi dito matatapos ang lahat. Hindi ako mawawala dahil sa inyo." Dahan-dahan siyang gumalaw sa kadiliman, kinakapa ang paligid. Ang kanyang mga kamay ay dumapo sa isang lumang estante na matagal nang napabayaan. May nahawakan siyang matigas at magaspang, isang sirang bagay na iniwan ng panahon. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hindi para saktan ang sarili, kundi para manatiling gising at malinaw ang isipan. Ang sakit ay napalitan ng determinasyon. At sa gitna ng dilim, muling bumangon ang kanyang pagnanais na mabuhay. Sinimulan niyang hasain ang dulo ng tali na nakatali sa kanyang pulsuhan sa matalas na gilid ng estante. Matagal, masakit, at nakapapagod. Ngunit sa bawat hibla na napuputol, nararamdaman niya ang paglapit ng kanyang kalayaan. Biglang bumukas ang pinto sa itaas ng hagdanan. Pumasok ang liwanag, masakit sa mata. Narinig niya ang tunog ng musika mula sa malayo, ang tugtog ng orkestra. Nagsimula na ang party. Ang mundo sa itaas ay nagsasaya habang siya ay nabubulok sa ilalim. Bumaba si Cesar. Iba na ang suot nito ngayon. Isang eleganteng tuxedo na nagpapamukha rito na isang prinsipe. Ngunit ang dala nito ay hindi sapatos na kristal, kundi isang baso ng gatas na umuusok pa. Huminto si Cesar sa harap niya. Tinitigan niya si Lyria na nakaupo sa sulok, marumi, gusgusin, at mukhang talunan.
Oras na, mahal ko, sabi ni Cesar. Iniaabot ang baso. Ang amoy ng gatas ay nahahaluan ng pamilyar na amoy ng chemical. Mas matapang kaysa dati. Inumin mo ito para mawala na ang sakit, para makatulog ka na habang buhay. Tinitigan ni Lyria ang baso. Alam niya na ito ang huling yugto. Kung hindi niya ito iinumin, pipilitin siya nito. Kung iinumin naman niya, hindi na siya aabot sa party. Kinuha ni Lyria ang baso. Ang init nito ay dumampi sa kanyang malamig na mga palad. Tumingin siya kay Cesar at sa likod ng kanyang mga mata, nagtatago ang plano ng isang babaeng wala nang mawawala. Inilapit niya ang baso sa kanyang bibig. Ang mapait na amoy ay pumasok sa kanyang ilong, nagbabadya ng katapusan. Tinitigan ni Lyria ang baso ng gatas. Ang kaputiang yon ay isang mapanlinlang na tabing para sa kamatayang nag-aabang sa loob. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Inilapit niya ang baso sa kanyang labi at tinungga ang laman nito nang walang patid. Ang mapait na likido ay gumuhit ng apoy sa kanyang lalamunan. Isang lasa na pamilyar na sa kanya, ngunit ngayon ay mas matapang, mas tiyak. Ngumiti si Cesar, isang ngiti ng tagumpay na puno ng kasamaan. Kinuha niya ang basyong baso mula sa nanginginig na kamay ni Lyria. Magaling, bulong nito. Magpahinga ka na, mahal ko. Sa wakas, tumalikod si Cesar at umakyat sa hagdanan. Ang kanyang mga yabag ay magaan at masaya. Ang tunog ng pagsara ng pintong bakal at ang pag-ikot ng susi sa seradura ay ang huling narinig ni Lyria bago siya bumagsak sa sahig. Ngunit hindi siya bumagsak dahil sa lason. Bumagsak siya dahil sa pangangailangan. Sa sandaling mawala ang yabag ni Cesar, mabilis na isinuksok ni Lyria ang kanyang dalawang daliri sa lalamunan. Ang kanyang katawan ay marahas na umubo at ang lahat ng gatas na may lason ay bumuluwak mula sa kanyang bibig, bumuhos sa maruming semento. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa puro asido na lang ng kanyang sikmura ang lumalabas. Humiga siya sa sahig, hinihingal, ang kanyang lalamunan ay masakit at ang kanyang katawan ay nanghihina. Ngunit buhay siya. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, narinig niya ang isang mahinang paggalaw mula sa kabilang dulo ng bodega. Mula sa likod ng isang estante ng mga antigong alak, isang bahagi ng pader na gawa sa bato ang dahan-dahang gumalaw, lumikha ng isang maliit na siwang na walang nakakaalam. Pumasok sa siwang ang anino ni Manang Ising. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng malinaw, pag-aalala, pagmamadali, at katapatan. Dala niya ang isang maliit na bote ng tubig at isang piraso ng tinapay. Habang umiinom si Lyria para mawala ang pait sa kanyang lalamunan, ikinuwento ni Manang Ising ang lahat gamit ang sign language na tinuro sa kanya ng yumaong ina ni Lyria noon. Si Manang Ising pala ay hindi pipi o bingi. Siya ay pinsan ng dating hardinero ng ama ni Lyria. Matagal na niyang alam ang mga kasamaan ng mga Almonte at nagpanggap siyang may kapansanan upang manatili sa mansyon, bantayan si Lyria at maghintay ng tamang pagkakataon para sa hustisya. Ang tili niya kanina ay hindi dahil sa multo. Iyon ay para iligtas si Lyria mula sa pagkakadiskubre. Naluha si Lyria hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa utang na loob. Sa gitna ng impyerno, may isang anghel na nagbabantay sa kanya. Manang, salamat. Hirap na wika ni Lyria. Itinuro ni Manang Ising ang daan ng bato. Tara na anak, sila ang may party pero ikaw ang magiging bida ngayong gabi. Ang sikretong daanan ay patungo sa lumang servants' quarters sa likod ng mansyon, isang lugar na matagal nang napabayaan. Mula doon, mabilis silang lumabas, patungo sa isang eskinita kung saan nag-aabang ang isang lumang taxi. Isang sasakyang inarkila ni Silas para sa kanila. Habang bumibiyahe,
Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana na parang mga bituin na bumibilis. Ang bawat ilaw ay tila nagbabadya ng bagong pag-asa. Huminto sila sa isang maliit at murang motel sa gilid ng highway. Pagpasok nila sa kwarto, nakahanda na ang lahat. Sa ibabaw ng kama ay may isang malaking kahon. Binuksan ito ni Lyria. Sa loob, nakalatag ang isang eleganteng pulang bestida. Isang kulay na sumisimbolo sa dugo, sa panganib, at sa kapangyarihan. Ito ang bestidang isinuot ng kanyang ina sa huling pagkakataon na nakita niya itong masaya. Sa tabi nito ay isang pares ng itim na stiletto heels at isang maliit na clutch bag. Naligo si Lyria. Ang mainit na tubig ay tila naghuhugas hindi lang ng dumi at dugo sa kanyang katawan, kundi pati na rin ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang bawat patak ay tila nagbabalik ng lakas sa kanyang mga nanlalambot na kalamnan. Paglabas niya ng banyo, iba ng babae ang humarap sa salamin. Isinuot niya ang pulang bestida. Ang tela ay yumakap sa kanyang katawan, nagbibigay diin sa kanyang figura na matagal nang itinago sa ilalim ng mga maluluwag na duster. Inayos ni Manang Ising ang kanyang buhok at nilagyan ni Lyria ng kolorete ang kanyang mukha. Isang makapal na pulang lipstick na tila nagsasabing handa na siyang pumatay. Hindi na siya si Lyria Almonte ang biktima. Siya si Lyria na muling isinilang mula sa abo ng pagtataksil. Siya ang diyosa ng paghihiganti. Handa na ako, Manang, sabi ni Lyria. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Muling sumakay sila sa taxi. Ang destinasyon, ang Grand Ballroom ng pinakamagarang hotel sa Maynila, kung saan ginaganap ang ika-50 anibersaryo ng Almonte Group. Pagdating nila, ang harapan ng hotel ay puno ng mga kumikinang na ilaw at mga mamahaling sasakyan. Nagkalat ang mga reporter at cameramen, nag-aabang sa mga bigating bisita. Bumaba si Lyria mula sa taxi. Ang kanyang pagdating ay hindi napansin sa simula. Nawala sa gitna ng karangyaan. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa entrada, ang kanyang pulang bestida ay tila isang apoy na humahawi sa dilim. Unti-unting napapalingon ang mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino siya? Bakit siya nandito? Akala ko ba baliw na siya? Sa loob ng ballroom, nakatayo si Caesar sa entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa karangalan at integridad ng kanilang pamilya. Sa tabi niya ay si Rosel, nakangiti na parang isang reyna, at si Doña Verena, nakaupo sa silyang panghari. Ang malaking pinto na gawa sa kahoy at salamin sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa sahig na gawa sa marmol ay hindi malakas. Ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Pinatahimik ang musika, pinatigil ang mga usapan. Lahat ng ulo ay lumingon. Huminto ang pag-inom ni Cesar ng champagne. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng purong pagkagulat at takot. Ang baso ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay ang hudyat na nagsimula na ang tunay na party. Ang katahimikan na bumalot sa Grand Ballroom ay mas matalas pa sa tunog ng nabasag na kristal. Ang bawat panauhin, mula sa mga politiko hanggang sa mga socialite, ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga hininga ay tila ninakaw. Lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nakapulang bestida na dahan-dahang naglalakad sa gitna. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang marahan, ngunit tiyak na ritmo sa sahig na marmol. Si Lyria ay hindi tumingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa entablado. Sa 3 taong, ang mga mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang pagkagulat sa mukha ni Cesar ay napalitan ng isang madilim na ulap ng galit. Si Rosel ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Cesar. At si Doña Verena, ang reyna ng gabi,
ay nakaupo sa kanyang silya na parang isang estatwang unti-unting nagiging abo. Umakyat si Lyria sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at dignidad. Inabot niya ang mikropono mula sa kamay ng natutulalang MC. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga bisita, sa mga kamera ng media at panghuli, sa kanyang asawa. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Lyria, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at walang bahid ng panginginig. Ito ang boses ng isang babaeng wala ng kinatatakutan. Gusto kong batiin ang pamilya Almonte para sa 50 taon ng kanilang matagumpay na kasinungalingan. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Bago pa man makasigaw si Cesar ng pagtutol, isang anino ang lumabas mula sa gilid ng entablado. Si Attorney Silas Montenegro, nakasuot ng isang matalim na itim na suit, ay may hawak na laptop. Itinango niya ang kanyang ulo kay Lyria. Sa likod ng entablado, ang malaking LED screen na kanina lamang ay nagpapakita ng mga masasayang larawan ng pamilya Almonte ay biglang naging itim. Pagkatapos, isang video ang umilaw dito. Ang video ay malabo, kuha mula sa isang mababang anggulo, ngunit ang eksena ay malinaw na malinaw. Si Cesar, sa loob ng kanilang silid-aklatan, ay walang awang sinasampal si Rosel. Ang tunog ng sampal na pinalakas ng sound system ng ballroom ay umaling-awngaw na parang isang malakas na kulog na pasinghap ang mga bisita. Ang mga donya na kanina lamang ay pumupuri kay Cesar ay napahawak sa kanilang mga bibig. Hindi pa natatapos ang kanilang pagkagulat. Ang screen ay muling naging itim at isang audio recording naman ang kanilang narinig. Ang basag at hysterical na boses ni Doña Verena ang pumuno sa hangin. Alam niya, Cesar. Alam niya ang ginawa ko. Yung gamot sa puso. Pinalitan ko yun ng asukal. Kaya siya namatay. Kaya siya inatake. Napahiyaw si Doña Verena mula sa kanyang upuan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit ang kanyang mukha, na ngayon ay puno ng pawis at takot, ay ang pinakamalinaw na ebidensya ng kanyang pagkakasala. At para sa huling pasabog, isang dokumento ang lumitaw sa screen. Isang opisyal na DNA test result mula sa isang kilalang laboratorio. Nakasulat dito ang pangalan ni Rosel, ang pangalan ng dinadala niya, at ang pangalan ng posibleng ama. Sa ilalim ng pangalan ni Cesar Almonte, nakasulat ang salitang excluded, at sa ilalim ng pangalan ng isa pang lalaki, si Michael Santos, ang driver ng pamilya, nakasulat included. Ang kahihiyan ay tila isang malaking alon na lumamon sa buong entablado. Napabitaw si Rosel kay Cesar at napaatras. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nahuli sa akto. At si Cesar ay nakatayo na parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang tagapagmana, ang dahilan ng lahat ng kanyang krimen, ay isang simbolo ng kanyang sariling katangahan. Sa hudyat ni Silas, ang mga pinto sa likod ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis na nakasuot ng formal na damit. Ang kanilang pagdating ay tahimik, ngunit may bigat ng awtoridad. Nang makita ni Doña Verena ang mga pulis, ang kanyang mga mata ay pumuti at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, walang duda na ito ay totoo. Cesar Almonte, wika ng isang opisyal, ang boses ay matatag at formal. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder at estafa. Nawala ang lahat ng kontrol ni Cesar. Sumigaw siya na parang isang sugatang hayop at sumugod patungo kay Lyria. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda ng manakal. Ngunit bago pa man niya maabot ang asawa, humarang si Silas at mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay lumapat sa kanyang mga pulsuhan. Habang kinakaladkad siya paalis, nagpupumigla si Cesar. Tumingin siya kay Lyria. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Papatayin kita. Tandaan mo yan, Lyria.
Kahit sa impyerno, hahanapin kita at papatayin kita. Hindi natinag si Lyria. Hinintay niyang magtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga kumikislap na ilaw ng kamera ng media, nagsalita siya sa huling pagkakataon sa lalaking sumira sa kanya. Hindi mo ako sinira, Caesar. Wika niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim. Ginawa mo lang akong isang diamante. Tumalikod si Lyria at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang bandila ng tagumpay. Iniwan niya sa kanyang likuran ang gumuhong kaharian ng mga Almonte, ang mga sigaw ng kanyang dating asawa at ang isang bagyo ng mga silent flashes mula sa mga kamera na kumukuha ng larawan ng kanyang muling pagsilang. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malaking gulo na dahan-dahang lumilinaw. Ang pangalan ng Almonte Group ay pumuno sa mga pahina ng dyaryo at mga balita sa telebisyon. Mula sa pinakamataas na pedestal ng lipunan, sila ay bumagsak sa pinakamababang antas ng kahihiyan. Si Caesar ay nakakulong, naghihintay ng paglilitis habang si Doña Verena ay nasa ospital, paralisado ang kalahati ng katawan matapos ang isang malubhang atake sa puso. Si Lyria ay nakaupo sa loob ng isang silid komperensya sa opisina ni Attorney Silas Montenegro. Sa harap niya ay nakalatag ang divorce papers at mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ang lahat ng kinuha mula sa kanya, ang mga shares ng kumpanya, ang bahagi niya sa mana ng ama, at ang buong mansyon ng mga Almonte ay ibinabalik sa kanya. Sigurado ka bang hindi mo man lang siya kakausapin? Tanong ni Silas. Ang kanyang boses ay maingat. Wala na kaming pag-uusapan. Sagot ni Lyria, ang kanyang tingin ay matatag. Ang tanging gusto ko ay pirma niya para matapos na ang lahat ng ito. Dinala si Lyria sa kulungan. Ang amoy ng kalawang, lumang pawis at desperasyon ay sumalubong sa kanya. Nakaupo si Caesar sa isang sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay gusgusin, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi na siya ang aroganteng Cesar na minahal niya noon. Isa na siyang sirang lalaki na wala nang maipagmamalaki. Nang makita niya si Lyria, nag-iba ang ekspresyon ni Caesar. Mula sa kawalan ng pag-asa, unti-unting lumitaw ang pagkaawa sa sarili. Lumapit siya kay Lyria, pilit na hinahawakan ang kanyang kamay. Lyria, please, patawarin mo ako. Bulong ni Caesar, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Alam kong nagkamali ako, pero mahal kita, Lyria. Ako ang asawa mo. Huwag mo naman akong pabayaan dito. Narinig ni Lyria ang kanyang dating sarili sa boses ni Caesar. Ang Lyria na nagmamakaawa, naghahanap ng pagmamahal at pagtanggap. Ngunit ang Lyria na yon ay matagal nang namatay. Ang mahal mo, Caesar, sagot ni Lyria. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. Ay ang pangalan ko, ang mana ko, at ang posisyon na maibibigay ko sa iyo. Hindi ako. Inilabas niya ang ultrasound report ni Rosel at ang mensahe mula kay Driver Mike. Ipinatong niya ang mga ito sa mesa. Ang mahal na mahal mong Rosel, umalis siya kasama ang driver mo. Patuloy ni Lyria. Kinuha niya ang lahat ng laman ng safe mo. Ang anak na ipinagmamalaki mo, hindi sa'yo. Niloko ka lang din niya, Caesar. Pareho lang kayo. Nanlaki ang mga mata ni Caesar. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang huling piraso ng kanyang pagkalalaki, ang kanyang pagiging ama, ay winasak ni Lyria sa isang iglap. Walang katumbas ang sakit na nakita ni Lyria sa mukha ng asawa. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya. Matapos pirmahan ni Caesar ang divorce papers, iniwan niya ito sa kulungan. Isang sirang tao na wala nang natitira. Nagpunta rin si Lyria sa ospital para bisitahin si Doña Verena. Ang matanda ay nakaratay sa kama, nakatingin sa kisame, hindi makakilos o makapagsalita. Ang mga tubes at wires ay nakakabit sa kanyang katawan, isang malungkot na paalala
ng kanyang dating kapangyarihan. Sa gilid ng kama, inilagay ni Lyria ang lumang rosaryo na madalas hawakan ng kanyang biyenan. Hindi siya nagalit. Walang pagnanais na manakit. Tanging awa at ang lungkot ng nakaraos na buhay. Mama, bulong ni Lyria. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Patawarin ka nawa ng Diyos sa lahat ng ginawa mo. Iniwan niya ang rosaryo at umalis. Walang paalam. Hindi na niya kailangan ng pagsara. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang sariling pagpapatawad sa kanyang sarili. Pag-uwi niya sa dating mansyon ng mga Almonte, nagmistula itong libingan. Wala nang ingay, wala nang alikabok ng kasinungalingan, wala na ang mga masamang alaala. Naglakad si Lyria sa mga silid na minsang naging kulungan niya. Sa silid aklatan, kinuha niya ang painting at isinabit sa tamang pwesto. Sa kwarto niya, inalis niya ang lahat ng gamit ni Cesar. Pagkatapos, kinuha niya ang isang litrato nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti siya. Nakangiti rin si Cesar. Isa itong litrato ng 2 taong hindi nakakakilala sa isa't isa. Dahan-dahan, inihagis ni Lyria ang litrato sa fireplace. Pinanood niya itong maging abo. Ang bawat kislap ng apoy ay tila sumusunog sa kanyang nakaraang sarili. Ang luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paglaya. Ito ang huling pagkakataon na iiyak siya para sa kanila. Ang bawat patak ay para sa dating Lyria na namatay. Kinabukasan, lumabas si Lyria mula sa mansyon. Dala niya ang isang maliit na maleta. Wala na ang pulang bestida, kundi isang puting simpleng damit na bumagay sa kanya. Sumama sa kanya si Manang Ising, ang kanyang loyal na kasama. Tumingin si Lyria sa malaking gate ng mansyon, ang gate na matagal nang naging simbolo ng kanyang pagkakakulong. Ngayon, malayang-malaya na siyang umalis. Ang paglabas ni Lyria at Manang Ising sa gate ng mansyon ng mga Almonte ay hindi isang pagtakas, kundi isang paglaya. Sa kanyang likuran, iniwan niya ang isang lumang mundo na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Sa kanyang harapan, bumukal ang isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at ang pangako ng muling pagsilang. Ang hangin na humahaplos sa kanyang mukha ay sariwa, hindi na puno ng alikabok ng nakaraan, kundi ng amoy ng bagong simula. Gamit ang kanyang legal na mana, ang mga pinaghirapan ng kanyang ama na ninakaw, itinatag ni Lyria ang silungan ng kababaihan ng Almonte. Ito ay hindi isang simpleng shelter. Ito ay isang santuaryo, isang tahanan para sa mga kababaihang tulad niya na nasaktan, nilinlang, at nawalan ng pag-asa. Sa loob ng silungan, ang amoy ng sariwang pintura ay humalo sa halimuyak ng mga bulaklak na itinanim sa hardin, at ang mga tawa ng mga bata ay pumuno sa mga silid. Nagbibigay ng pag-asa sa bawat dingding. Sa mga unang buwan abala si Lyria sa pagpapatakbo ng silungan. Siya ang gumagawa ng mga desisyon, siya ang nagpaplano ng mga programa, at siya mismo ang nagbibigay ng payo sa mga kababaihan. May mga araw na pagod siya, ngunit ang bawat ngiti ng isang babaeng unti-unting nakakahanap ng lakas ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Hindi na siya nabubuhay para sa paghihiganti, kundi para sa pagpapagaling ng sarili niya at ng kapwa niya. Isang hapon, habang nagtatanim si Lyria ng mga sunflowers sa hardin, dumating si attorney Silas Montenegro. Nakasuot siya ng casual na polo shirt at jeans, malayo sa kanyang formal na suit sa korte. May dala siyang isang bouquet ng puting rosas. Lyria? Bati ni Silas. Ang kanyang boses ay malumanay, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang ganda ng ginawa mo dito. Ngumiti si Lyria. Salamat, Silas. Hindi ito matutupad kung wala ka. Naglakad-lakad sila sa hardin. Tumigil si Silas sa harap ni Lyria at sa kanyang mga mata may isang damdaming matagal na niyang itinatago. Paghanga, paggalang, at pag-asa. Lyria,
Simula ni Silas, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero ngayon na malaya ka na, sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon. Mahal kita, Lyria, noon pa man. Tumingin si Lyria sa mga mata ni Silas. Alam niyang tapat ang damdamin ng lalaki. Mabait ito, matalino, at karapat-dapat mahalin. Ngunit may isang bahagi ng kanyang sarili na kailangan pa niyang buuin. Silas, wika ni Lyria, hinawakan ng kamay ng abogado. Hindi ko ipagkakaila na napakabuti mo sa akin, pero kailangan ko pa ng panahon. Kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. Kailangan kong matutunan kung sino si Lyria, bukod sa pagiging asawa o biktima. Salamat sa pagiging ilaw ko sa dilim. Manatili tayong magkaibigan, Silas. Nalungkot si Silas, ngunit respeto ang nakita sa kanyang mga mata. Tumango siya at marahang pinisil ang kamay ni Lyria. Kung yan ang gusto mo, Lyria, nandito lang ako. At tulad ng isang nangiting nagpapaalam, tumalikod siya at umalis. Naiwan si Lyria na may ngiti sa labi, isang ngangiting puno ng kalayaan at pasasalamat. Ngayong ganap na ang kanyang paglaya at handa na ang kanyang puso, sinimulan ni Lyria ang isa pang yugto ng kanyang paglalakbay. Lumipad siya patungong Singapore. Doon, sa isang modernong klinik, sinimulan niya ang proseso ng in vitro fertilization. Hindi siya naghangad ng kapares, naghangad siya ng buhay, ng pag-asa, ng isang anak na magiging simbolo ng kanyang muling pagsilang. Pagbalik niya sa Pilipinas, hindi na siya nagtago. Ginampanan niya ang kanyang papel bilang CEO ng Almonte Group, ngayon ay Almonte Holdings, isang kumpanyang dumaan sa matinding rebranding, malinis at puno ng integridad. Sa boardroom, ang bawat desisyon niya ay matalas at may pananaw. Ngunit hindi nawawala ang kanyang pagiging tao. Ang kanyang opisina ay puno ng halaman at ang kanyang mga empleyado ay nirerespeto niya ng lubos. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanyang silungan, nakita niya ang isang bagong dating na babae. Ang babae ay bata pa, may mga pasa sa mukha at nanginginig sa takot. Nakaupo ito sa isang sulok, yumakap sa sarili. Lumapit si Lyria at dahan-dahang lumuhod sa harap nito. Kinuha niya ang first aid kit at maingat na inilapat ang ointment sa sugat ng babae. Huwag kang matakot, bulong ni Lyria. Ang kanyang boses ay puno ng empatiya. Safe ka na dito. Hindi ka na nila masasaktan. Nagsimulang umiyak ang babae. Inilabas ang lahat ng sakit at takot na matagal nang kinikimkim. Niyakap ni Lyria ang babae. Hinayaan itong umiyak sa kanyang balikat. Hinayaan itong ilabas ang lahat ng kirot. Sa sandaling iyon, nakita ni Lyria ang kanyang dating sarili sa babaeng yon. Ang Lyria na natatakot, ang Lyria na walang boses, ang Lyria na naghahanap ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Lyria sa kanyang hardin, nakatingin sa mga sunflower na yumuyukos sa hangin, may natanggap siyang text message. Isang notification mula sa klinik sa Singapore. Pinindot niya ito. Lumabas ang resulta ng kanyang IVF. Dahan-dahang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang labi. Hindi ito isang namangiting nagpapahayag ng paghihiganti. Ito ay isang nangiting puno ng kapayapaan, ng pag-asa, at ng isang bagong simula na siya mismo ang lumikha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng buwan, tila mga bituin na sumasayaw sa gitna ng kanyang sariling kalangitan. 2 taon ang lumipas. Ang sariwang hangin mula sa dagat ay humahaplos sa mukha ni Lyria. Tinatangay ang kanyang buhok na ngayon ay mas mahaba at mas makintab. Nakatayo siya sa gilid ng isang malawak na dalampasigan sa Palawan. Ang puting buhangin ay mainit sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw. Nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang tanawin na puno ng kapayapaan at pag-asa. Hindi na siya ang babaeng sawi sa pag-ibig, hindi na siya ang biktima ng isang pamilyang gahaman. Ang Lyria ngayon ay may matibay na tindig,
Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan at ang kanyang napong ngiti ay malaya at totoo. Sa kanyang tabi, tumatakbo ang isang batang babae na may edad 1 taon at kalahati. Ang kanyang maliliit na paa ay lumilikha ng mga bakas sa buhangin. Siya si Aya mula sa salitang malaya na nangangahulugang kalayaan. Ang buhok ni Aya ay kasing itim ng kay Lyria at ang kanyang mga mata ay kasing ningning ng mga bituin. Ito ang bunga ng kanyang sariling paglalakbay, ang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Mama! Mama! Sigaw ni Aya habang tumatakbo papalapit kay Lyria. Ang kanyang maliliit na kamay ay abot ang isang seashell. Lumuhod si Lyria at niyakap ang kanyang anak. Inamoy ang matamis na amoy ng buhok nito at ang alat ng dagat. Mahal niya ang bawat sandali. Ang pagiging ina ay isang paglalakbay na siya mismo ang lumikha, hindi ibinigay sa kanya ng sinuman. Lumipas ang mga panahon. Si Caesar ay patuloy na nakakulong. Ang kanyang paglilitis ay natapos na may hatol na guilty sa mga salang attempted murder, estafa, at pinalala pa ng kaso ng domestic violence na inirecord ni Lyria. Ang kanyang sentensya ay mahaba, sapat upang mabigyan si Lyria ng kapayapaan. Si Doña Verena ay nanatili sa ospital, ang kanyang katawan ay nakahiga. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na binabagabag ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Isang parusa na mas mabigat pa sa anumang sentensya ng korte. Si Rosel, matapos maubos ang ninakaw na pera at iwanan ng driver na si Mike, ay bumalik sa probinsya, nagtatago sa kahihiyan at paghihirap. Ang buhay na kanyang pinangarap ay naglaho na parang bula at ang karma ay bumalik sa kanya ng paulit-ulit. Ngunit si Lyria ay namumuhay ng buong buo. Ang silungan ng kababaihan ng Almonte ay lumago. Naging isang network ng mga sentro sa buong bansa, nagbibigay ng pag-asa at bagong buhay sa libu-libong kababaihan. Si Manang Ising ay nanatili sa kanyang tabi, hindi na bilang katulong, kundi bilang isang matalik na kaibigan at ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay sa silungan. Minsan, bumibisita si Attorney Silas, na natili silang matalik na magkaibigan. Walang pagtatangkang ipilit ang kanyang damdamin. Tanging paggalang at pagsuporta ang iniaalay niya kay Lyria. Nakita niya kung gaano kaligaya si Lyria ngayon at alam niyang ang kaligayahan na yun ay hindi nagmula sa isang lalaki, kundi sa kanyang sariling lakas at pagpapasiya. Hinimay ni Lyria ang buhok ni Aya at tumingin sa malawak na dagat. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang bagong simula, isang bagong kanta ng kalayaan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit at paghihirap. Ngunit sa bawat pagsubok, lumakas siya. Sa bawat luha, mas naging matatag siya. At sa bawat pagbagsak, mas mataas ang kanyang pagbangon. Ang paghahanap niya ng isang anak ay hindi upang punan ang kawalan sa kanyang buhay, kundi upang ipagdiwang ang kasaganahan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pamilya ngayon ay ang kanyang anak, ang mga kababaihang tinutulungan niya, at ang kanyang sariling-sarili na natutunan niyang mahalin at pahalagahan. Hinayaan ni Lyria na haplusin ng hangin ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. At sa kanyang puso, may isang malinaw na mensahe na umalingaw-ngaw. Hindi ko kailangan ng prinsipe para magkaroon ng happy ending. Ako ang reyna ng sarili kong kwento.